You know, like this, the whole little one, like taking off the lens because of shit black. Everything we do, get around like with it. What's the minute, like y'all, like business, like a pop, like on the linen. Then I had them with a blue, so the other one is like, waiting and gone. My work can never be. Ain't on my room of eternity. Then your words and couture, dripping colors from the side. May liga pa din, Dave. Everything you do. Wow. Pupunta ako sa XG sa 22. Nasa upper Kinami ako. Ano yung nakad ako? Hindi kasi may may nagliliga rin. XG ba? Nilibreta lang ako, te. Wala pa tayong 1K, mga I love you ko. Wait lang natin na. Isa nyo na sa GC yan. Para makapunta na sila dito, te. Mr. Roboto. Boy ka muna, ma. Naka-boy na ako, te. Diba? I hope okay na yung silent beef nyo ni AC. Sinong AC? Grabe naman kayo kay Basie. Wala kami silent beef ni BFF. BFF Silent BFF. Hindi na kanimo. Ma, di na nag-notice live mo. Oo, kailangan na siya puntahan. May liga pa rin. O, pakinggan nyo. Ay, maniwala, nagsend ako sa GC. O, diba? O. Ay, malapit na tayo mag 1K para makapag-start na tayo sa ating nyogok time po. Ayun po. Nyogok time tonight. Ayan. So, wala akong absent ngayon ha, ngayong week na to ha. Grabe, 3 days na akong naka-on time. Ang sipag. Ako na talagang content creator na masipag. Talagang working hard. Ano sa on time daw? Eh kasi nga maingay nga. Dapat ako lang nag-iingay dito sa lugar namin. Ano sabi? Sahod time na, magpalayo naman. Hala, oo nga pala. Sahod time na yun Pasali sa GC ng mga lalabs. Yes, meron tayo ditong, tawag dito. Diyan sa mga I love you ko, mag-send kayo ng Isa niyan, mag-message lang kayo dyan kasi may mga I love you ko or mga igitas dyan na nakandun sa GC, magpa-join kayo. I-approve na lang yan. Okay, 1K na ho. Okay, 1K na, no? 1K na tayo. Uy! Traveling! So, magsasya nyo na may mga pito-pito dito. So, let's
move on. Ito na. Ang ating first story category is... wait lang kasi manahimik muna kayo, te. Ang iingay nyo. Okay, simulan na natin ang Nyogok Time tonight. Ang ating first story category is... This category is komedya agad. Grabe. Is a lush... Ay, hindi pala. Saan mo yung bakil mo sa... Saan? Hindi ko... Sorry, wait lang nangingi ako eh. So guys, magpapaalam lang ako ng early. Sa Friday wala tayong Nyogok Time. Let's see, kasi meron akong work sa Friday. Ayan na. Sabi na eh. May work ako sa Friday, so gabi na ako makakauwi. And, yeah, so see you na lang sa Monday or Sunday, depende sa mood. So, let's move on na. At least nagpapaalam, te. Ito, kala mo talaga, pero pag mga OWA nila, hindi nagpapaalam, ang babait. So, let's move on. Ito na. Dumako na tayo, ah. Sabi niya dito, this category is komedya /SKL is a lush dilubyo. At ang kanyang titulo dito is ang dilubyo ng So let's move on. Okay, wala na minalala ako. Let's move on. Ang kanyang titulo dito is... Dito talaga no. Okay, ito wait na kasi. Ano? Ito yung titulo. Ang dilubyo ng pants ni Sir. Ang dilubyo ng pants ni Sir ang titulo na itong story natin. So, anong gagawin? Let's read it! Ito na. Simulan natin. Sabi niya dito, Hi, Mima Sophie, aka Daddy Willard, na nag-iisang content creator na namamansin at sa singaustra mong hindi mawala-wala dahil sa kakakorpa mo kay Dejemad. Ayun, self-subo. Anong self-subo? So, let's move on. Sabi niya ito, sana sa niya. Natawa ko sa self-subo na word. So, let's move on. Hindi dito, te. So, let's move on. Ito na. Sana sa TikTok satellite mo ito mabasa kasi doon ako mas active. At saka pa ko igitis dyan na isang word pa lang na lumalabas sa bibig ni Sophie ay once at Norly na agad ang hatol nyo. Kaya ayoko sa section na to eh. Kasi ang babastos. So, this happened year back 2023 when I was still in grade school. During the time may interim sa school namin, so sa mga sports events, photo booths, contests, and everything nice, ma. Isa na dito ang cheer dance competition, ma. At bilang alagad ni Clepord M. Canoy, okay, so may cheer dance competition. Okay, so let's move on. At bilang alagad ni Clepord M. Canoy ng mga students, competitive kami sa performance task, ma. At ayun na nga, ma. Nag-start na kami magpa-rockatis ng aming isasayaw. Kumapit na kayo sa mga beti nyo dahil ito na ang first, tawis, at DJ Wad? Sabi niya, ano yung pa-practice? Practice! So, let's move on. Ito na. Ma, tinulungan din kami ng aming MAPE teacher sa aming sayawstra, ma. Isa siyang OMS, ma. I don't want to assume his identity, ma, pero para siyang, alam mo na, very femme. Pero in fairness, ma, burapi ka siya, ma. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Sir Marvin, ma. Very competitive din si Sir Marvin. Sobrang taas din ang kanyang expectation, ma. Gusto niya perfect yung pagkasayaw namin. Tapos may inad pa siya ng mga exhibition na parang kaming magka-Carlos Yulo sa harap, ma. Ayun, gymnast. Ma, para kaming nabugi wonder sa practice niya sa amin na para bang kami na ang next school na sasalang sa UAAP, ma. Fast forward, ma, one time during our practice namin ay
pinatry naman siyang, may pinatry na naman siyang exhibition. Okay. Yung exhibition ma ay para kami mag-i-split pero patalon siya ma. Ano daw? Ang tagal mo nung ang tagal mo nung tunog ng ano. Okay, paano yun? Okay, wait lang. Baka makita yung Betty ko ha. Ganito ata. Feeling ko ganon. Okay. So, ayan na dinemo na natin ha. Okay. Okay, ganon. So, let's move on. Demo na yan. Let's move on. Ang sabi niya, bumuelo na siya ma sa pagtalon na split sa ere. At sa pagtalon niya ma, biglang napunit ang slacks niya sa may ngiti pairot na part niya. Nyek, 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 nyek. Nyek, nyek. Send mo yan sa fashion designer. Send mo sa GC yan ng fashion designer. So, let's move on. Ito na. Ma, napunit yung sa harap namin mga estudyante niya. Nakita pa nga namin ng bripanga niya, may. Nasa Rio. May lang ma. Hoy, Nyeche! Ma, sa butas, makita talaga yung bripanga niya na may parang mga star-star na design. Ma, hindi namin alam kung tatawa kami noon. Despite everything not nice na nangyari kay Sir, nagpatuloy siya sa pagsasalita na parang walang nangyari. Pero halata sa pesang niya ma na nahihiya na siya ma. Kaya after ilang minutes ma, nagmamadali siya mag-lava walk sa amin kasama ang butas ng kanyang pants. Ma, ibigay mo na kay Sir ang red carpet ma. At after niya mag-lava walk, nagtinginan na lang kami mga classmates at tumawa ng malakas ma. At kinabukasan ma, wala ni isang nag-mention na nangyari during class ma sa room namin. Lesson learned, huwag kayong magka-careless yulo sa public kung hindi stretchable ang suot mong pants ma. Yun lang, basta nang kinikili ko, wala akong proper person sa ilang mabidyoan ko pa yung pagtalo ni Sir. Baka ma-vanity pa ako sa school nun ma. Parepay na lang ko saan na-read at saang satellite. Grabe no. Let's see kung wala akong laban. Hindi naman ako mag-shoshohi doon or what everything not nice pa. Read na natin yan. Read sa Nico. Okay, so thank you so much for sending your story. I think isend mo na lang sa GC ni Mac Tumang daw sabi dito. Tama naman. At isend mo na isend mo sa GC ng Taytay, no? Kasi andun marami tayo doon mga fabrics na pwedeng gamitin. Diba? I-email nyo lang po. So, thank you so much for thank you so much for sending your story. Yes. Ayun, tiwang mong yung bed. Okay, let's move on now with our next is last is ano sabi? Sabi dito, okay, basahin natin yung mga kasagutan ng ating mga e-geaters. Send mo sa GC ng Mr. Quick. Tama siya. Okay. Leche, sayang yung slot. Okay, sino pa? Okay. Ayun, nagmamadali ba? Okay, anong hatol pala natin? O nga pala hatol. Sorry naman, te. Okay, hatol. Hatol muna, te. Madali pa kayo. Alam niyo, madaling-madali kayo sa Unity Pirate, no? Meron dyan. Madami na akong inanda dito, te. Pag hindi mo naubos, manda kayo sa akin. Nyik-nyak ma. Nyik-nyak ba? Okay, nyik-nyak daw. Wala akong kasalanan dyan kayo gumagawa ng mga lathala nyo. Nag-i-read lang ako dito. Aaminin ko, gnarly minsan, pero kayo nagsulat nun eh. Pinilit pa din talaga eh. So, Dejeman, can you play Buchiki? Yes. Sabi niya nyik-nyak daw. Yun ang joke yung friend mo? So thank you so much for hatol. Ayan na ha. Tinodo ko na yun ha.
Di siya magkanya go back to 140 please. Thank you so much. Ay, grabe, todo na yon. Okay, huwag nyo na i-this person. Makali mo naman makapag-revenge siya, diba? Thank you so much for sending your story niya. So, dumako na tayo sa ating next story. Alam nyo, grabe din talaga yung mga hatol, no? Iba yung reflection. What kumanta? You my reflection, someone else. Ang title nun? Ay, hindi. Sino na gano'n nun? Sino na... Nyik-nyak pati reader, te. Honya, si sa akin yun, hindi yung Wansa. Hindi naman nata sabi Wansa, te. Mulan! Okay, sa Mulan na yun pala. Tama. Christina Yes, Aguilera. Okay, so let's move on now with our next story. Okay, so... Iba yung tama sa kanila ng hatol, no? Hindi naman joke-joke lang naman yun, te. Hindi naman basihan yun dahil sa pag-ano. Pero hindi talaga, kayo nagsulat na hindi ako, wala akong kasalanan doon, nagbasa lang ako dyan. Oh. Okay, so kunin muna tayo ng bangs natin. Okay, so let's move on now with our next story. Sabi ni IDK, ang bagal ng likes and share. Tama, buti may nakapansin din. Kaya nga puro ads ako eh. Ayun yung hint. No? Tagal na natin nagdadagok tayo, hindi pa rin kumikiliti yung mga gilid mo, no? Ayan ka na naman sa palike and share. Feeling ko ang sama-sama ng mga buso nyo, guys. Tayo na nga lang magkakampi dito, eh. Hoy, numabot naman to ng 11 million likes dati. Naggabi ng igit ako. Gusto nyo talaga yun, nabobuliban ako eh, no? Para lang ma-likes, ma-more shares. Ayun, open forum na naman. Okay, anyway, let's move on now with our next story. Ito na. Ang ating next story is category. Okay, dito tayo sa Amacare. This category is a BL, is a lush libido, is a lush kulba. So, merong question mark, no? So, kulaba. At ang kanyang titulo dito is a Migis POV. Migis a POV. So, nag-reply siya kagabi. Ibig sabihin, watcher siya. Ano kayang account niya, no? Actually, kagabi, hindi ko sila mahanap-hanap kung ano talaga account sila. Kasi, tingnan natin mamaya. Kung magpapa-proof of purchase siya. Kung magpapa-PS siya, no? So, anyway, anong gagawin? Let's read it! Baka siya din to, ah. Baka ikaw dito. So, let's move on. Ito na. Sabi niya dito, Hi Mima Sophie, greetings of peace and prosperity. First of all, sana this time, bumuo ka na in advance. Uy, nanood siya, ibig sabihin, no? At nagjugas ng kamaestra dahil ibang level ng kanyugdutan ginawa mo kagabi. I've been meaning to share my experience sa Dagok Time, pero hindi ako makahanap ng right words at right time para makapag-share dito. Until nagulat ako kagabi na tungkol pala sa akin ang story. So let's move on. Sige sa'yo na yung spotlight eh. So let's move on. Ito na. Mag-share ako ng POV ko dahil unfair naman sa part ko pag yung POV lang niya ang alam nyo. Ayan. Pili ko gulo to. Gulo to, guys. Oh, yes! Gusto ko tong gulo na to eh. So, isend nyo to sa GC ng face-to-face or i-email nyo na at i-email tawag dito, i-beep anong i-beeper sa tofu, no? Tofu. So, parang tofu. So, let's move on. Ito na.
Una sa lahat, hindi man lang nag-effort yung sender na ibahin yung pangalan ko. Miggy talaga? Palayo ko talaga yun, ma. Ba't din niya na lang nilagay pati apelyedo ko? LinkedIn at resume. Resume. By the way, inuwi ako nga pala si Miggy, 26 years old. Intern ako sa isang architecture firm at model din ako on the side. So let's move on. So let's move on. Ito na. Psst. Yung sender kagabi Mima ay itago natin sa pangalang Jimmy. Feeling ko siya lang din to, te. Miggy Jimmy? Ano yun? Parang niloloko nyo kami. Kung matapang kayo, ilabas nyo. Hindi yung parang gumagawa kayo ng kakaiba na hindi namin, parang bilingan branch ba yan? Or isa nyo na yan sa Hiraya Manawari. Please. Ano nyo nga guys? Pa-report nga sa Hiraya Manawari yan. Pinakawas. So let's move on. Ito na ha. Sabi niya pa dito, ma, ito na nga. Sa aming magbabarkada, kami ni Jimmy ang pinaka-close. Pareho kami ng hilig gaya ng basketball at ang mobile games. During college days namin, during college days namin nila Jimmy noon, Mima, wala akong idea na hindi siya estrata. Dahil mas madami pa yung naging girlfriend kaysa sa akin. Okay. Lalong wala akong idea na gusto niya pala ako. Pero may time noon na pabiro niya sinabi na gusto daw nila ng GF niya matry makapag-tresemme sa akin. Tinawanan ko lang yun that time dahil akala ko joke lang yun. Fast forward British accent, nung get-together namin magbabarkada sa Tagaytay, nag-heart to heart talk kami na Jimmy. At doon niya inopen up sa akin na hindi daw siya strata at may BF daw siya. Kinomfort ko naman siya, Mima, at sinabing wala akong problema sa kung ano pa siya at suportado ko siya sa lahat ng bagay. At ito na ang unang twesta. Habang nagpapasarap ang kwentuhan namin habang sumasyatiru at nagjijihaw ng mga pulutan, napatanong ako sa kanya out of curiosity kung sino ang top at bottom letter sa kanila ng BF niya. Napatanong din ako kung anong pakiramdam ng bottomleta at ng bobottomleta. Pabiro naman sagot ni Jimmy ay, gusto mo subukan natin? Ako naman napalaugh na lang at tapos sabing, gagsti ka talaga. Habang nakaharap na kami magbabarkada sa Enga time, Mima, at karamihan sa mga barkada namin ay Enga na tuloy pa rin ang kwentuhan namin ni Jimmy. Pero napansin ko na medyo clingy na siya sa akin dito Himastra siya sa legime ko at akbay siya ng akbay, ma. At ito na ang pangalawang twesta. DJ Mod? Enga na ang lahat, malakas na din tama ko, Mima, at nakahiga ako sa loft ng Airbnb namin. Sinabi ni Jimmy sa akin, dahil sabi niya na wala na siyang mapwestuhan sa baba, so pumayag naman ako at binigyan ko siya ng espasyo, binigyan ko siya ng unan. Humiga siya pero kinuha niya yung braso ko at yun yung ginawa niyang unan, Mima. Nabigla ako sa ginawa niya kasi hindi na ako makapag-react. Sobrang awkward ang situation na yun, Mima, at hindi ko alam ang gagawin, kaya hinayaan ko na lang siya at sa lakas ng tama ko that time, ay patulog na ako, bigla akong naramdaman na nililip-tulelap niya yung leegime ko. Sa dibdib mo na siya humiga. Humiga nga siya, kinuha niya yung braso ko at yun yung ginawa niyang unan. Yung dito. So let's move on. Ito na. Sabi niya pa dito, Ma, ano to, di ba? Yung
yung touch na touch ulit. Ito na yung part, ito na yung sagot ni Miggy nun kay Jimmy na sender natin kagabi. So let's move on. Sabi niya, ito na nga, Ma, nabigla ako sa ginawa niya kaya hindi ako nakapag-react at sobrang awkward ng situation na yun, Mima, at hindi ko alam yung gagawin ko kaya hinayaan ko na lang siya. Sa lakas ng tama ko na tayo ay patulog na ako, bigla ko naramdaman na yun nga, nililip-tulelap. Ano yan? Ano yung mga bulala ko, guys? Nililip-tulelap niya ang leegami ko. Wala akong ginawa, Ma, dahil nagustuhan ko ang ginagawa niya. Ang bilis mo! So let's move on. Ito na. So let's move on. Wala akong ginawa, Mima, dahil sa taas ng temperatura ko that time, Ma, nagpaubaya na ako. Tinanggal niya yung shirtiro ko at pansiro ko. Narikan niya ako mula sa labestra, hanggang sa leega, hanggang sa cheseret, sa tiyan ko, sa pusod. Amuin niyo na lang. So let's move on. Hanggang sa ngiti pirate ko, oh! Para akong kinukuryente, Mima. Hindi ko sure kung naka-loudspeaker ba ang pag-moon and back ko that time at wala na akong pakialam dahil sobrang naansya ako sa pinagagawa ni Jimmy sa akin. Nung ma-achieve ko ng lani niya, Mima, hinila ko na siya pero ayaw niya i-let go. Hello! Hinihila niya na yung ngiti pirate niya, na-stop na. Pero ayaw niya i-let go ko na para bang may award and best in BJ. BJ Pagalingan. Hashtag BJ Pagalingan. After ko mag-achieve, ma-achieve ang lani niya, Mima, tsaka pa bumalik ang konsensya ng bortawan ko. Bigla ako na guilty sa mga ginagawa namin. Bigla ako naisip na may BF siya at may may GF ako? Osas, please. We're gonna call the police. Posas, pa-ready na po ng posas. Okay. So, let's move on. Eto na. Bigla ko naisip na magbarkada kami, Ma. Bigla ko naisip na strata ako o strata pa ba ako? Basta ang dami na tumatakbo sa isip ko, nagsuot ako agad ng pants at shirtiro at gusto ko na lang mag-sleep-asil. Gusto ko pa makipag-candle sa akin. Gusto niya pa makipag-candle sa akin. Sabi ko na lang ay matutulog na ako dahil sobrang enga ko na at saka na ako tumalikod sa kanya. Kinaumagahan, matotoo nga, nag-pretend ako na parang walang nangyari pero deep inside ay kinakain ako ng konsensya ko. After na get together na yun, nag-try mag-reach out yang si Jimmy sa akin. Pero umiiwas pa din ako at natatakot kasi ako. Natatakot ako na baka mas lumala yung cravings ng bortawan ko na maulit yung nangyari sa amin ni Jimmy nung gabing yun. Natatakot ako na malaman na hindi na lang murder ang gusto ko at natatakot ako ma-discover yung totoong ako. Gustuhan niya kasi ata. Kaya Jimmy, sana wag mong personalin yung pag-iwas ko sa'yo. Okay, shout out Jimmy kung nagwa-watch ka. Ayoko na, So let's move on. Ito na. Halo-halong guilt at takot na namdaman ko simula nung gabing yun. Lagot ka, ha? I have to step back and rediscover myself again. I value our friendship, brother. Solid tayo mula noon. Pero I'm also not proud of what we did. This is Miggy POV Mima. Salamat. Hindi ko na-expect na itong story na to pa ang masashare ko sa'yo. Pero mabuti na din, ma'am, ma-let out ko to para maka-move forward na ako. Hi! So ito ang perfect purchase na magkasama kami ni Jimmy. Papuntang Airbnb sa Tagaytay. At picture ka niya sa phone ko for your eyes only. Salamat, Mima. PS, hoy Jimmy, delete mo na din yung picture ka sa phone mo. Malaking gulo yan, brother, pag nagkataon. Jago. Guys, totoo pala siya, guys. Sabi niya, may PS siya. Hoy, Jimmy, delete mo din yung picture ka sa phone mo. Malaking gulo yan, brother, pag nagkataon. Jago.
Guys, ang effect din ni Jimmy, oh. Parang Korean din. Pero, ang dami niyong problema. Ang dami niyong, bladder. Lagot kayo kay Atty. Lilet talaga. Hindi na kayo maintindihan. Malaking gulo yan, brother. Ay, nako. Jagot ka pala, Jimmy. Alam nyo, may BF, may GF si Miggy, si Jimmy, may BF, and nagkaroon ng something na hindi natin inaasahan na mangyari. So, pumitik yung kanilang mga ugat at nagkaroon tuloy ng KKK. Bala na kayo, punta kayo sa doon. Isa nyo yan sa GC ng Barangay Hall. Pero anyway, baka nag-usap naman yung dalawa, no? Sana maayos nyo yan, yung gulo na yan. Kasi nga, baka malaking gulo yan, brother. So, wala naman ako masabi sa ka-epikan nyo. Para kayong Korean din, okay? May proof of purchase siya. Okay, redead na natin. Redead. Ano sabi? Nagmurastra kasi siya dito. Andito silang dalawa. Sana makita ko yung tunay nyo, yung real account nyo. Isa nyo nga sa akin. Hindi ko naman ipapost eh. Labas kayo sa chat. Ba't di nag-notif? Awa ko sa ito eh. Okay, anong hatol natin? Oh my God, na Wansa. Grabe. Naabangan pa naman tong story na to, no? Lak sa CR yan, brother. Okay, sabi ni Laura Intri, Jutek, nandito ako kasi inaaral reporting ko. Bakit? Ano bakit? Brother, tapos na po. Nyeche, mga nyeting. Send mo sa parents GC. Okay, Wansa tayo. Hinatulan ng Wansa. Sabi ni Miggy, eto sabi ni Miggy sa akin. Sabi niya, sige ma, pag binigay ko IG ko, buburahin yung Wansa na hatol. Hala, ayan na. Grabe, effect talaga ng Wansa na hatol. No? Masakit talaga siya sa buso. Pero, wala naman ako masabi talaga kay Miggy na extra talaga siya. Sige, buburahin na. Ang bibilis eh. Amok siya. Damihan niyo pang Miggy, nanonood sila. Tinan mo. Sige, nanonood para si Miggy. Si Jimmy ba nanonood? Burahin niyo yan. Sorry na. Bakit pinag-sorry? Okay, basahin natin yung mga comment. Eme ka. Hoy, di yan Wansa. Ang bibilis eh. Okay, tinan natin. Ay, bakit ang dami pa rin Wansa lumalabas? Meron pa doon. I love Miggy. Hoy, Miggy. Kulong ka. Sorry na nga eh. Okay, so tinan natin. Sino ba yung si Miguelito? Kunwari umiiyak ako. Sino kasi nagpauso ng Wansa na yan? Grabe ang tapang. Ayan na. Bala kayo pag nagsan si Miggy. Sino kaya hahatulan? Power? Ano sabi? Sorry na, baby Miggy. Hindi pwede, hindi natin pwede Pero pag nag-send siya sa akin, sabi ko, totoo talaga. Yan yung pinaka-totoong story na narinig ko sa Dagok, sa DT. GC Kasoho. Saan mo yun sa GC Kasoho? Ginate pa talaga eh. Okay, so, thank you so much for sending your story. Ay, ayun na, nagsend na siya sa akin. Wait lang, I'm gonna check it out. For your eyes only, ha? Oo, nate. Kasi nga, di ba, syempre may work siya and may pangalan siyang pinoprotekta.
akong IG dito. Okay, sige, titignan natin yan mamaya. Oy, baka true talaga. Grabe kayo. Ibig sabihin, totoong ang KKK. Lagot kayo ha. Manda kayo. Anyway, let's move on na. Ayan, send mo na lang dyan, Miggy. So, let's... Anong KKK? Leche talaga. Ano sabi? Ang kukrondi nyo talaga, no? Mana talaga kayo sa mima. Sophie, binayaran. Ano yung binayaran na naman? Leche kayo. Binabawi ko na ulit. Ito na guys, let's move on na. So, wala tayong hatol kasi lumaban siya eh. So, lumaban. Talaga nakipag-fight si Miggy na hindi tuwansa. Kaya naman pala i-redemption. May redemption naman pala sa pagwansa. So, ang hatol natin sa kanya ay saludo. No? Kasi, ayun yung nilaban niya eh. Finight niya talaga. So, dinefend niya ang saludo. Okay. Sus, binayaran. Bayaran ka pala ba? Hindi, hatol natin. Wansa pa rin talaga. Okay. Sinundan ng Gcash yun. Kung di mo... Pinilit pa talaga eh. Paano naging saludo yan? Okay, KKK. Mga patula kayo, Tim. Wait lang noon, Tim. Komedya nga, diba? Tapos pag hindi nag-komedya, nyik-nyak, Digimon, KKK pa din. Kasi KKK pala kahapon si Jimmy. Wait, asan yung ketay ko? Lulutuin pa. Lulutuin pa yung hatol. Eto na nga, ito naman hindi masabi. Hindi masabi yan. Okay, wait na. Nasa baul yung ketay ko eh. Okay. Hello? Yes ma'am. Oo. Yung bigas? Oo. Yes ma'am. Pero ng ballpen, yes. Opo. Okay. So, thank you so much. Okay, bye. Okay, sabi dito is hindi na lang daw kukunin yung bigas. Ayun, RR. So, thank you so much for sending your story. Walang sinabi si Lian. Sabi, i-file ko na lang daw sa in-tray. Ilagay ko daw sa in-tray niya. Kasi, babasahin daw niya mamaya yung case ng Miggy's POV and Jimmy's POV kung talagang matutuluyan na sila magkaroon ng bracelet. Which is, the posas, no? So, tinan natin. Thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. Posas. Ayun, pending case. Siya ba nag-send ng Galaxy? Hindi siya. Sophie's POV. Ito Sophie's POV ako mamaya. Ano sabi? Nabigyan ng malita yan. Hoy! Status pending. Wait nga lang, pati ng nose line ko. Okay, so let's move on now with our next story. Ito na. Ang ating next story category is, this category is... ang competitive yun, no? Eme lang naman kanina eh. Ito naman. Magbabawas na tayo ng ating viewers. This category is hurur. Is a lush kulaba. Is a lush taho-taho. Humor na bigla. Kurap to. At ang kanyang titulo dito is bakas ng isang tingin. Okay? Bakas ng isang tingin. So, anong gagawin? Let's read it! Ito na. Marami din kasi nag-aabang ng mga ng mga hurur. So, lahat talaga dinadaanan natin dito Ito na. Bagong tenant na naman tayo dito. So, let's move on. Sabi niya dito, Yoo-hoo! Hello, Mima Sophie, na CEO ng Sophie & Co. Napalubog na dahil sa kakagawa ng mga nagme-melding editors. Hayaan mo sila, ma, na maliitin ka. Ay, balik din yan sa kanila. Salamat, ha?
So let's move on. At hello din kay Daddy Willard na sobrang burapi ka. Nais kong mag-hi kina Ate Rhea at Kapitan Newton dahil na-upload niya yung first story kong si Nen. Horror din ba yon? Oh, baka horror din yun. Okay, so let's move on. Ma. Siyempre kailangan kong... Ay, tapos na pala yan. Siyempre, kailangan ko mag-hi sa mga igiris na talaga naman tinatangkilik ang aking debut story sa Dagok Time. Napatunayan nyo na hindi lang kayo puro wansa kasi kung hinatulan nyo ng wansang story ko ay gagawin ko sanang papaitan ng mga sobrang balat nyo. Hindi ako maglalagay ng vocabs dito dahil horror nga siya. Disclaimer, mahabang story ko na to, pinili ko siyang paiksiin pero hindi talaga. Based ito sa true to life story nga ng buhay ko. Ano yung isa niyang story? So, hindi siya nagwansa. Baka saludo yung story niya before. Hindi ko to sinabi sa iba at tayong pamilya ko lang nakakaalam nito. Bagets pa ako neto at ito yung pinaka nakakakulba na experience na nangyari sa buhay ko. Ma, ako yung tipo na bagets na introvert at tumatawa lang sa mga batang naglalaro sa labas ng bahay. Dahil takot ako makipaghalubilo siguro dahil andun yung... maaga ako naging mature para sa edad ko dahil ako ang gangster sa Manila. Ma, dahil sa pagiging ulirang anak ko ay palagi, sabi niya hindi siya maglalagay ng vocabs, naglagay naman. Ma, dahil sa pagiging ulirang anak ko ay palagi ako naiiwan sa bahay mag-isa. May mga times pa na 2 to 3 days ako lang mag-isa. Dahil kaya ko naman, dahil pinalaki ako matatagma. Panganay things. Mayong bahay namin noon ay maliit pa at gawa sa kawayan at kahoy kaya hindi talaga maiwasan na mayroong mga eksena. Isang gabi noong April 25, 2014, yes, makabisado ko pa talaga yun dahil siguro sa naging epekto nito sa buhay ko. Ako lang naiwan mag-isa sa bahay, masaya ako nag-watch ng TV habang kumakain ng noodles, tsaka tinapa ay meron akong narinig na boses na tumatawag. Meron psst sa akin na para bang tinatawag ako, ma. Nasaan na dito? Okay. Pinagmatsyagan ko ang paligid dahil baka guni-guni ko lang yun at nasundan niyo ng isa pa at tumayo ako sa kinakuupuan ko at hinanap ko saan nanggaling yung tunog na yon. At sa ikatlong tunog ay nahanap ko ang pinagmumulan nito at doon talaga umiba ang pakiramdam ko kaya ibibigay ko na ang second to twist a third. Manapunta ang tingin ko sa haligi namin gawa sa kawayan sa mga space nito at doon ko nakita talaga ang sanghi ng tunog. 2 matang pulang-pula at dilang mahaba. Pinilit niya itong ipasok sa space ng kawayan niya para bang umaabang kung kailan ito susugod. Bilang isang bagetsma ay dali-dali ako kumuha ng Nuchillo Red at hinawakang maigi sa aking dibdeba at umakyat ako sa taas ng bahay namin. Matinakman ko lahat ang butas sa bahay ng kortina, sinarado yung mga bintana at pinto at patungo sa taas ng aming bahay at doon ako tumayo at nagbabakasakaling kung may makapasok man ay hindi agad mabubuksan. Maalam ko may magsasabing once sa part na to pero okay lang, hindi ko naman mapiplease lahat na maniwala sa akin at maalam mo yung sobrang desperado akong humingi ng tulong. Yung ultimo maubusan ako ng boses, makahingi lang ng tulong sa mga shopitballer. Habang sumisigaw ako, ay nakaabot na ito sa pintuang pilit kong pinoprotektahan at kasabay nun ay pagtunog ng bubong na para bang may bumabato sa taas. Mas sa puntong yun, mas dinakas ko pa ang paghingi ng saklolo hanggang sa may nakarinig sa aking mga hiyawma. Nasaklolohan naman ako noon at tinawagan ng mga magulang ko dahil namang umuwi at pinuntahan ako at yun tumira ako dito sa lugar na to for almost 3 months at hindi na rin ako nakabalik agad sa pag-aaral dahil na traumata talaga ako doon.
After nun, bumalik na rin ako sa bahay namin at after a few days, maibila na lang ako sinumpong ng lagnat at doon na nag-umpisa ang parusang binigay sa akin ng pangyayaring yon. Ito na isa pang twister. DJ Mod? Sa panahong yon, may nararamdaman akong kakaiba. Pagising ko, ako yung pinaglalaruan ng paningin. Nakahiga ako nun, biglang hindi ko maigalaw yung bortawan ko, kaya umiyak ako nun. At agad naman lumapit yung magulang ko para tingnan ako. Kaya lang nakikita ko sila, pero alam mo yung feeling na napakalayo nila sa'yo at parang nasa jukay na malalim ka. Yun yung POV ko, tumagal yun ng 4 na buwan. Dumayo pa ulit kami sa probinsya para tingnan ako sa albularyo at ito na rin ang final twister ko. Dahil magsisend na lang ulit ako ng part 2 dahil mas nakakatraumata yun as in. Sinabi ng albularyo na mayroong pumilit na magbukas ng third eye ko at siya raw ang salarin kung bakit ako nagkaganon. Ginamot naman ako ng albularyo ng fairy godmother at guminhawa naman ang pakiramdam ko ayun back to daily life basis ang taong ito at nagdaan ng mga taon na masaya at maganda not until January 1, 2019. Hanggang dito na lang send ko sa iyo ang kaduktong one day after mo mabasa ito. Nasa baba ang proof of purchase ng taas ng bahay namin kung saan ako nagtago at nakikita niyo yung pintuang dinadaganan ko para hindi lang bumukas. Yung red circle, yan yung pintuan, tapos yung green na circle, yan yung bintana kung saan ako pilit na sumisigaw ng saklolo at pwede mo ipakita sa kanila Yun ang pakisabi ko sa satellite mo ito nabasa, more power sa'yo, pakisabi na lang kung 1 po ng part 2, yun ang basa ng kilikili ko. Bye! Ayan daw. So ito yung dinagdaganan, upuan or something like that. Ayun, yung kanyang proof of purchase. So, initiman niya. Bintana. Okay, so, leaded. So, wala tayong hatol dito, no? Kasi kakulba naman din talaga. Kaya napatahimik ako. So, for me, wag na natin balikan yung nakaraan. Hindi, may another siya na-experience ulit noong 2019. So, go, isend mo lang dito and let's see kung ma-read natin yan. Yes. Wag na mag-part 2. Okay, thank you so much for sending your studio. Ano sabi? Ayan, suko na dyan Talagang hindi ako sa kristala dito. Huwag niyong ibahin ng usapan. So, let's move on now with our next story. Ang ating next story category is this category. Saan yung isa ko? Ayun ang toka. So another BL is a lush LGBT is a lush SKL. At ang kanyang titulo dito is SOC or next on Coloret. So anong gagawin? Let's read it! Ito na. Hi, sa nag-isang content creator na linggo-linggo na lang nagpapatabas ng mga nagpapalabas ng mga chikiting sa mukha, akala mo talaga nagpalagay ng natural contour. Grabe ka naman, te! Buhok nga yan, te! So let's move on. Ito na. Okay lang, kamukha mo naman si Ariana Grande. Naniwala. At kay DJ Mod na hirap mag-next ng song lalo, nakaba maghahatol dahil di pa ni-ready ni Mima ang kanta na laging may ads kapag hatol na. Sana inaayos yung trabaho, di na nga masyadong kasikatan.
Next na tayo guys, no? Kasi grabe na, masakit na yun eh, no? So let's move on. Charot lang. So let's, tanggap ko yan. So let's move on, mga I love you ko. Sabi niya dito, ito na nga. Hello rin kay Ate Rhea. Sana po i-record mo po ito. Sino ba si Ate Rhea, ma? Pag dinirecord niya ni Ate Rhea, wala kang babalikan talaga. Kay Ate Trixie, kay Kuya RM, at sa mga igiders na alam mo sasabihan ng once at Narly ko itong kwento na to, kahit titulo pa lang, pero kahit kapag libido ang kategorya, kahit buwabo, ay mapapastanding ovation para pumalakpak. Iganchilyo ko kaya mga sobrang balat nyo sa Niti Pahirot at gawin kong kumot yan. Ayun, yung cold naging colder. Lamig kasi rito, may. This is story ay recent lang, ma. Nagpagawa na kasi kami ng second floor ng bahay namin, kaya may sarili na akong kwarto. Yes, nyanli nyo ko. So let's move on. Di ko alam kung mahaba tong... mahaba talaga, te. Mahaba tong story na to, guys, ha. Pagpasensyahan nyo na. Mahaba itong story ko, malalaman natin kapag hindi mo ito 2 times ang bilis na basa. Kasi mostly, probably sa most sent lang ito mapapansin. Dahil kung hindi matatambak na ng mga 2 years later pa to, mababasa, ma. So ito na nga, ma. Di na ako masyadong gagamit ng vocabs, ma. Para lasap na lasap at ramdam na ramdam yung mga ugat ng mga igaters na mga herbogang story na ito. May nakilala kong keki, ma. Maborap, malaki ang bortawan, masyute, ninito, at sobrang pogi niya, ma. At i-gators rin siya, ma. Siya si Miggy, charot. Ba't ang dami, Tig? Parang dito na kayo nag-away-away, ah. So let's move on. Ito na. Maalam kong maiinggit ang mga i-gators dahil sa description ko, kaya naman may nalagay ako ng purple precious for your eyes only. Kala nyo siguro, ipapasite ko, no? Style nyo, bulok. So, nakilala ko siya, ma, dahil hinabol ko ang isang comment niya sa isang mong live nung di ka pa absinera. Ayan. So, totoong may nag-aawrahan dito sa Lalala Live. Totoo pala siya, guys. Bumble ba? Ba't ginawa naman itong dating up eh? So let's move on, ito na. Ma. Agad kong finalo, ma. Bibilis talaga. At finalo back niya rin ako. Kaya naman, agad ko siyang minessage sa Chic Talk. Ma, nag-reply naman siya ng sticker mo. Kaya naman nag-reply din ako ng video reaction para malaman niya na i-gators din ako. Agad kami nag-click, ma, dahil parehas kami nang galing sa sinapupunan mo. Nagtagal ang usapan namin, ma, ng 1 week at lumipat kami sa IG at nagko-call na rin kami. At ito na ang Tawes Ather. Habang nagko-call kami ay tumatawid ng usapan namin sa kaurbugan at walang pakunda-kundangan ay pinakita niya sa akin ng Niti Pahirot niya, ma. Sobrang baki, ma. Natatakot ako sa baki nito, pero inisip ko na lang na parehas kaming i-gators, kaya parehas kaming hindi pwede tumutol sa golden rule na Niti Pahirot na yan eh. Magiging Stonehenge pa ba? Agad niya namang ginubansar ang kanyang shorty ruma at in-up and down niya ang kanyang malaking tarubo. So, ibig sabihin, umagri na naman. Or umoo, no? Umoo. Okay, so let's move on. Hindi ko alam gagawin ko paano ko i-reciprocate ang kaurbugan niya dahil kakagawa niya lang ng second floor namin. Kaya naman ang kwarto ko ay walang pito. Malamang magnyokol ako doon, di nabagansya pa ako. Kaya naman ang ginawa ko, ginalingan ko na lang pag-moan and back na parang pag nasa voice acting challenge ako. Nagsabi na ako ng, oops, 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 oops. Umuoong baby na yan. Umuoong. So let's move on. Ba't kasi pinapa-oo na naman, te? Ito na. Nag-moan and back ako ng malala, pero di pa rinig, ma. Nilalapit kong bungangastra ko sa ketay ko, ma, at di nagtagal ay dinabasa niya na ang white cast niya, ma. Sobrang burap talaga, ma, araw-araw namin ginagawa yun at di siya nagdadalawang isip niya gawin yun. Hindi lang isang beses inusbahan, ma, ng white cast, ma, kundi 3 beses. At first time niya raw yun.
Ilang beses niya naulit ang ganung senaryo namin ma at imagination niya lang ang limit sa mga pinagsasabi ko habang nagmo-moan and baka kuma. Lagi siya 3 beses inuurbasan dahil nakaka-erbog raw ang boses ko ma. Gusto mo try ko ma? Hi po! Babal? So let's move on. Ito na. Ito na nga ang final twist at her. Hati Jaymon? Hi po! Ito na. Ang totoo, clickbait lang ang libido part dyan. Dahil alam ko dyan tuwang-tuwa ang mga e-haters. Hala? So, hindi totoo to? Gisingin niyo ako guys. Gisingin niyo ako guys. Gisingin niyo ako guys. Ayun, roleplay. So, let's move. Let's move on. Ito na. Clickbait lang ang libido part dyan dahil alam ko dyan tuwang-tuwa mga e-haters at nagpupumiglas pero ang totoo niyan ma, tearjerker po ito. Tinago niya yung story sa isang story. Ang galing! Paano mo nagawa yun? Pinip ako sa'yo, Tay. So, let's move on. Nagtagal nga yung senaryo namin. So tearjerker na to. Okay, so may transition siya, no? So, tearjerker. Nagtagal nga yung ganung senaryo namin. Nyokolstra dito. Yung nyokol, naging nyokol-kol. Naging nyokol-kol. Kasi call. Nyokol and then the calls. Gets the real. Kahit walang pintostra, ang kwarto ko, pero dumating ang last nyokol namin sa call. O, diba? Last nyokol namin sa call. At binaba niya ito, ma. Oh! Nanawa na ata. Yan ang hirap sa inyo. Sabi ko, huwag kayong magaganyan-ganyan eh. Right ba? Nag-chat siya, ma, na sabi niya, itigilan natin yung namamagitan sa atin. Sinabi niya man na hindi pa daw siya ready sa RS. RS. Rose. Ano yun? Ano RS? Relationship. Hindi mo kayo wala yun, no? So, let's move on. Rose Soy daw. So, let's move on. Ito na. Rose Soy. So, let's move on. Ito na. At hindi raw siya fan talaga ng long distance. Kaya. Dahil magkalayo kami ng baryo, ma. Sinabi niya sa akin, nagigilty raw siya sa mga ginagawa namin at nagsasorry siya dahil nagbigay siya ng motibo at ginulo niya ang buhay ko. Umami na rin siya, ma, na gusto niya pa rin ng ex niyang hiniwalayan niya. At namimiss raw niya ito at gusto makipagbalikan sa kanya. Alam ko na mangyayari ang panahon na yon pero tinanggap ko pa rin kasi ang burat ng ngiti pirate niya, may. Kala ko pa naman na in love na, so let's move on. Hindi ko alam ang gagawin ko, ma. Ang galing ko, ma, dahil nakuha ko pang i-cheer siya. At pagkaanin ng loob niya dahil 3 years sila noon at kami ay 1 month pala nag-uusap, ayun, ma. Na-attach na rin ako sa kanya eh. Baka hindi ko kayanin kung mag-e-end kami sa ganung paraan. Ang hirap ba ng 1 month? Ayun na ba sa rin kilikili ko, ma, nasa baba ang proof of purchase na picture-raka niya at convo namin for your eyes only. Hirap mabay, nakata siya baba ang chat at picture-raka rin nasa dulo, ma, na video ako yan. Nalaman ko sa dulo. Sa baba, ma, ang chat niya at ang picture-raka yung nasa dulo, ma, video ko yan. Wait nga na. Parang kilala ko siya, guys. Okay. E-gators to, no? Okay.
So, yung video mo dito is talagang para kang magiging Yumi, no? So, thank you so much for sending your history. Ayun lang. Read sa nito. Parang Korean silang dalawa. Pero yun nga, no? Ayos-ayos to. Kasi wala eh. Hindi siya yung pinili. After na nangyari sa kanila yung mga ganong moments and everything, parang nahulog na nga din siya for 1 month na magkausap sila, di ba? Hirap niyan! So, so ang hatol natin ay ayos-ayos. Ibigay na natin. DJ Mod, yung call. Hi! Alam ko na sa ex yung pinili mo. Wala eh. Hanggang nakol lang ako dun. Ayos! Tinaktan mo ko. Niloko mo ko. Nagbulag-bulagan ako, diba? Malaking gulo yan, brother. Malaking gulo yan, brother. Thank you so much for sending your story. So, ayun na nga, no. Grabe. Talagang tearjerker niya pa talaga. May twister pala ang story niya, no. Did you can you go back to 140, please? Thank you so much. So, let's move on with our next story. Ang ating next story category is okay, magte-tearjerker ulit tayo. This category is a tearjerker, is a lush, ano to? Dilubyo. At ang kanyang titulo dito is The Middle Ground, the movie. So, anong gagawin? Let's read it! Middle Ground, the movie. Ito na. Ang sabi niya dito, hello, Mima Soulfrit ko. This is my first time writing in Nyogok Time. Sinulat ko to kasi ang bigat na ng pakiramdam ko. Sorry na agad kasi ang haba nito. Parang pasensya ko. Pag paring absent ka. Pag absent, ginadyan na. Pero pag andito na ako, nandyan kayo. Kahit nandito na ako sa mga lupalok ng mundo, dito dala-dala ko. Ma, laugh muna bago Gia. Pag-request naman ng Janice from Dilao ang ipatagtog habang nililid mo ito, ayan kasi ang music habang nilathala ko ito para maramdaman ko. Demanding ba? Ito na, Janice. Okay, nag-request siya. Sabi niya dito, hello sa mga fellow Igita siya na mahiling maghatol ng Wansa at Nardi. Kung pag bubulbuhulin ko kaya mga nyolboret at sobrang balat nyo para gumawa ng double star sa goma. Sana ma-read mo to sa TikTok ma kasi doon ako active. Sana ma-screen record ma if di ko maabutan. Anyway, di na ako masyado mag-vocal sa mga kasi tearjerker nga, di ba? So this is story about friendship ma. Ang sakit pala ng friendship breakup, no? Kasi ang kasi lalayo na ang ulit. Ito na. Kasi lalayo na ako eh. Di dahil nagkaroon ako ng kaaway, ma, pero dahil nakaigit ako. Ano lang, ma. Sila kasi ay nag-away-away. Naiyak na ako, kaya laugh muna saglit, ma. Etong friends ko na mga to ay circle of friends ko na since high school. 6 kami, 2 Merlat, 2 Otoko at 2 Keki. Isa ako sa Keki ma at college na kami ngayon. Kaya siguro ang bigat bitawan mano kasi yung mga panahong hindi ko alam kung saan papunta ang buhay ko, sila yung nagsilbing daan sa akin.
Di talaga mawawala yung mga away at tampuhan sa mga kaibigan pero madalas yung apat lang sa amin yung mahilig magwarla. Minsan may kampihan, minsan dalawa lang magkaaway, pero yung ganito, sa kanila lang talaga halos umiikot ang buhay ko. Pero nagkaayos naman agad dala na rin siguro na bagets pa kami nito. Siguro ang complicated din kasi ng situation ng friendship namin, ganito kasi yun Yung isang otoko crusher itong isang merlat. At bago pa magkaroon ng something itong dalawa nagkabunyagan na noon ng isang girl at isang keki is naging crusher itong otoko na to. Habang kami, ng isang otoko ay chill-chill lang sa gilid dahil kambal ang turingan namin noon dahil pareha kaming cute noon at magkamuka. Siguro may idea ka na kung bakit silang apat lang ang may away, kahit ako sumakit na rin ulo ko sa mga to at sa friendship na, diba? At sa friendship diba kahit nasa circle of friends ka na, may BFF ka talaga doon. At sa case namin, nag-group yourself into twos kami Kuwela lang kasi ng mga BFF namin is kung ano ang gender namin, 2 boy, 2 girl, 2 keki. Siguro kasi makiklik din pag same talaga Fast forward to college na kami, nagkakausap pa naman kami, pero di na ganun masyado. At iba-iba yung curses namin Pero di nagkataon, kaming tatlo, ako, isang keke at isang otoko na maraming may crush, ay nag-iisang course which is architecture. Yung dalawang merlat is magkaiba rin ng course nila sa isa't isa. Course. Nagkakamali kasi ako. Which is eduk tapos yung isa tourism. Yung isa na otoko yung kambal kinemi ko, di namin gano'n nakakausap kasi nag-start na siya mag-work after na may mangyari sa kanyang hindi maganda. Proud na proud ako sa kanya kasi siya yung unang proud na proud ako sa kanya kasi siya yung unang namulat sa buhay Siya rin kasi may pinakawalang-wala noon, pero ngayon nabibili niya ng mga gusto niya, kaya sana magtuloy-tuloy yung biyaya sa kanya ni Lord sa friends ko na yon. At may ito na nga ang final twister. Nabuntesa ako Emi lang Wala na kasing twister, so itutuloy ko na lang kwento So let's move on. Last year lang, or recent na away pero to cut the cheese, nag-away yung dalawa na girly pero hindi dahil sa otoko na friend namin, pero tila parang may insecurity sila sa isa't isa since mature na nga kami. Pag may away is di na ganun mabilis maayos. Yung isa kasi is di niya kayang tumanggap ng criticism at passive-aggressive siya. Tapos yung isa naman tigre sa confrontation, tapos medyo may katoxican May family problems kasi, kaya ayun Nung nag-away sila, kumangkuha nila yung pika ng isa't isa, at yung away nila is di siya nagkaroon ng situation, tas away ulit. Ito, parang nag-compile na ng mga situation na dapat nag-aaway na sila, pero di natutuloy. Tas ayun dito na nilabas yung hinaing nila sa isa't isa from K-pop fans together to pop your knuckles to fight. Dahil sa away na to manahati kami, yung isa sa amin, yung ka-situationship, tas yung isa kasama yung isa naming keke ng friend. Mas naging close na sila Siguro kasi may times na nawawala ako ng communication sa kanila, at tawag nga nila dito is hibernation daw kasi Kasi ako'y lulubog at lilitaw daw. Pero siguro di ibig sabihin na BFF ang turing mo sa tao, dapat BFF ka na rin niya. Dito ako namulat na di lagi na makasama mo, ikaw ang first choice makasama. Lagi talaga ako middle ground tipong pag naglalaro kami ng games, 'di ba? 5 players lang usually. Ako na yung nagpaparaya dahil 6 kami. Di ko kasi caring nali-left out. Di ko kasi caring may nali-left out. Okay na ako na lang dahil familiar naman ako sa ganong pakiramdam Siguro napagod na ako, ayoko na mamili ng side at may time na magkaaway yung keke at yung otoko kasi nag-confess na siya na crush niya daw ito. Kaya yun, hindi siya pinapansin ng iba at pagsabay kami umuwi dati, nasa gitna ako lumalakad at lilingon sa kanya kung okay lang ba siya. Ngayon wala akong kinakausap sa kanila, friendship over na yung dalawa naming merlat na friend. At may kanya-kanya na silang mga ganap. Tapos isa naman may trabaho na, ayun, ayoko kamustahin, kahit sino sa kanila kasi alam ko na magtatampo yung isa side. Kaya wag na lang siguro. Iniisip ko na lang siguro na hindi ako pipili ng side katulad ng dati at pipiliin ko na lang sarili ko yung peace of mind kaysa itry ulit sila intindihin. Kaya ako naman mag-isa at naaliw-aliw ko naman sarili ko. Kaya madalas na hibernate din ako sa
para mag-social recharge. Ang sakit lang man na akala ko habang buhay na friendship na is mabubuwag lang agad. Mas lalo sigurong sumakit kasi di naman ako lalayo ng galit sa kanila, pero siguro ibang tao na kaming anim na iba na. Ayoko magsalita ng tapos, pero for now, I'm letting it go na muna. TBH, IDK. Kung nagtatampo lang ako kasi wala nag-chat kung kamusta ba ako. Pero siguro nasanay lang sila na minsan need ko ng alone time kaya di sila nag-chat. At di kasi ako na kumikibo unless kakausapin ako. Give and take lang ba? So yun lang, napagod na ako. Sorry nag-rant lang ako dito. At in-expect ko na first entry ko is komedya, tapos third jerker pala Alam ko marami ka nang na-receive na ganitong appreciation moments, pero thank you, salamat kasi yung mga panahong nahihirapan ako. Gumawa ng plates ko ng last month na, nandyan yung boses mo para patawanin ako at pa-laugh. Last month ko lang kasi na-discover ang Nyogok Time pero feeling ko taon na kitang nose align. Di ko naramdaman tuloy na mag-isa lang ako ng mga panahon na yun. Sana di mo maramdaman na nag-iisa ka at paramdam sa'yo ng mga taong malapit sa'yo na mag-isa ka kasi ako na taon na malapit sa'yo na okay. Tao na kay kinikili ko literal na basa na pati eyes ko kakasulat. Neto, yun lang. Keep safe at pa-reply ko read it na. I love you, Mima Sophie. Totoo to bunga. Ayun, read it. Parang essay ko ba? So, nag-rant lang siya. Okay naman mag-rant dito sa Nyogok Time. Yeah, feel free. Yeah, it's a safe space for everyone. So, ayun lang, nakakawin siya sila. And siguro dahil nga lagi siya parang napapagitna, parang hindi siya super fave, parang ganon. Fave Bessie, fave, alam mo yung mga ganong moments. Pero, okay na yan. Siguro magpahinga na nga muna kayo dahil sa gulo na nangyari sa friendship nyo. Pero, makakahanap ko rin ng true friends mo. Marami ka pa makikilala, diba? So, thank you so much for sending your studio. So, paano kami hahatol niya, ano? Send niyo sa GC ng magpakaila. Sophie Santos. Nabubulol kasi ako. Ay, cake din yun. So, DJ, can you go back to 140 Pali? So, anong hatol natin? Third jerk. BFF time, no? BFF time. Okay. DJ Mike, BFF time. What's up, Team Bay? Bonggi na mo, Bessie. Akala ko matapang kayong apat. Nakipan na ng mingle nyo. Nakipan ng imo. Bahay nyo, ginadyanay. Sakit sa trangkayan. Pagkatapos, panyarurot ka. Pabalik ka lang kay Yuri. Akala mo kung sino ka. Piling matapang lang naman. Eh wala naman ni Bobo Gwa. Sabi nga ni Baris, ang taong maburap, hindi kayang magyabang. Ang kaya ko lang ay DJ Mad, can you go back to 140? Please? Thank you so much. So, yeah, ngayon, ang ating next na gagawin ay magmo-mosent ako. Like, 2 mosent, no? So, the Gmaid game show. Magmo-mosent ako ngayong gabi. Feeling ko siya rin si DJ. Wag na. Mag-usan tayo. Okay, go. Tulungan niyo na sila. Police.
Hindi na talaga natuto. Okay, wala pa akong nakikita sa Mosent eh. Tulungan nyo na kaya mga I love you ko. I think yung packet wifi is may trigger warning. Yeah, it's mabigat yung story. Nakita ko na yan, na-scanning ko na yan. Her. Komedya naman! Puro kayo nakakatakot. Sumasakit na naman tiyan ko. Tinan mo. Komedya siya ka-action. Tatanong ka pa kasi. Ayan, meron na. Okay, sige. Moti na nga. 11:30 nga lang ako. Wala bang family is love man? Nagpumosent ako eh. Ano yan? Epic or... Okay, so this komedya, okay. So meron na tayong Mosent, isang Mosent, ayan. Over sa tagal ah. Okay, so Mosent, this category is komedya, is a lush kulaba, is a lush SKL. At ang kanyang titulo dito is Epic CR Saga. Kala ko, or Epic CR Saga. So, anong gagawin? Let's read it! Oh. Eto na. Ang sabi niya dito, hi, Mim ako, Sophie, nakikilag-send ako ng story, di pa rin ma-read. Yung binabasa for once at mga igiris na mabagal mag-likes, mabagal mag-share, at mabilis mag-once at gnarly. Akala mo talaga sila si Cristala. Sige, ikaw dito, paribase na lang ng ibang mga vocabs. So this happened last year, my review season para sa PNLE. Bago lipat lang ako sa dorm para malapit sa review center ko. At dahil bago pa lang ako doon, yung wewit ko is namamahay talaga. Like legit, ilang araw nakitigil sa tiyan ko at ayaw pa mag-debut. So ayun, 3 days walang boe, parang nakahiatus yung digestive system ko ma. One time, isang araw naisipan namin ng friends ko na mag-matcha para maka-earn na ako. Kasi feeling ko yung earn ako sa loob, parang nagpe-press ko ni. Girl, ilabas mo na ako, nahihilo na ako dito. So nag-matcha kami para ma-activate yung guts mission ko. Ang kaso lang nag-matcha kami bago mag-lecture and fast forward, habang nagle-lecture bilang sumakit yung tiyanena ko ma. Ako naman, nag-whisper sa friend ko na, te, maglalabas lang ako ng sama ng loob stra ko ha. Tapos naglabawak na ako palabas ng room.
3 days na tong naka-archive sa chan ko at feeling ko ito na talaga, magde-debut na talaga siya ma. Pagdating ko sa CR, syempre, doon ako sa pinakadulo, pang main character. At pag-upo ko, BOOM. Nilabas ko na ang sama ng loob, tinatago ko ng 3 days. At ito na ang Tawis Ater. Hadi siya mo, Kaka. Ma, tapos na akong mga nakstra na pinagdadalang boy ko for 3 days at nung ma-flush na ako ay ayaw! Pajulit-julit ako nagpipindot ng flash, ayaw talaga. Siguro mga kasi sa tatlong araw kung walang boy ay naipon medyo malaki rin yun. Kaya siguro nahihirapan akong ma-flash. Buhos ako ng buhos, malag na parang isang water bender, pero yung boy ka parang, yuhuu, I'm still here na. Nagpo-floating lang, nakakala mo talaga siya yung parang ice cream sa coke. Ice cream sa book float. Buhos ako ng buhos ng water, to the point na umaapaw na yung tubig, pero yung boy, ayaw talaga. Kung ba ako sobra kasi parang ilang minuto na ako doon, tapos pumapasok na sa CR, pawis na ako para akong nagsumba rep. Nag-chat na sa friends ko, at nagsabi siya ng Ante Maloy, ang tagal lumabog ng boy ko. Des, amoy ko na yung pusod mo para matapos na tong paghihirap ko. Tapos sasagot naman niya, tara na mo, tara na mo na lang yan. Ano tara? Isara mo na lang yan, Mima, at maglawawalk na, go. So, yun, sinunod ko sa friendly din ko, yung boy ko ay nagpo-float sa NER at naglawawalk ako paalis. At nag-act normal like nothing happened. Soft girl walk pero may bigat ng konsensya ma. Fast forward, uwian na at nagsabing friend ko na jijihi daw siya at sumama kami. Abang haba ng pila sa NER. Like parang may ticketing system at blockbuster movie at habang nakapila, narinig namin yung nasa unahan na nag-uusap. Bakit ang haba ng pila? At sumagot yung isa. May boy kasi dun sa dulo. May boy kasi sa dulo ng Cobetere. At sabi, barado daw doon. Nakatingin na kami magkakaibigan, sabay naglava walk. Yun yung secret namin ng friendship during review season. Yun din yung secret ko. But, RN na ako ngayon. Right now na siya. Congrats. Right now. O, tama ngayon. Right now ko binasa, no? Tama na kayo ba sa kinikili ko walang proof of purchase kasi kulabat na yung tao. Pipicture ako papakay ko sa inyo yun. Thank you so much for sending your story. Pinilit ko naman magpalafi. Alam ko registered nurse day. Alam mo lakas nito. Papakomedya lang naman, pinokorek pa. Komedya nga eh. May nakalagay ba dito? Iyakan tayo. Hindi naman na. Woo! Komedya nga eh. Ito na. So let's move on. Oo na nakakalaf na. Saksakan na nakakalaf. Read sa TikTok. And thank you so much sa ating Mosent. So ang hatol natin for this Mosent. First Mosent. Ayun, defensive. Bakit nag-every woman? Case close. Okay, case close. Wala akong props. Hindi ako makapag-case close. Bayan, baka mangi ako eh. Ngito for sure, ngito. Ang sakit ka. Sabi ko sa inyo guys, mag part 1, part 2 na lang kayo. Huwag na masyadong super haba. Friendship over. Hangi! Hindi kita bate! Guys, wala na akong makiisip. Help me! Help me! Nyaw, nyaw, nyaw!
So guys, ayun na nga guys. Nina ako dito. Nyik-nyak na. Tatanggapin ko na. Tanggap ko na guys. Thank you so much. Kasi so let's move. So let's move on. Okay, DJ, can you go back to 140 Palace? Yes. Oo, nangin na. Tama na. Ayun, obsession. So let's move on with our last most sent for tonight. And last story for tonight. Laos na yun eh. Hatol kasi yun, hindi yun laos. Panis na ba? Maglabas ka ng cake. Cake yun? Tinatamad ka na ba? Masabihin mo lang. Nagami naman kayo. Ginatodo ko naman, no. Ano yan? Ano yung moset na yan, no? Nyik-nyak na case close mo kaya nga eh. Mag-change tayo. Baka may bago tayo. So, huwag na tayo mag-case close. Tama na yan. So, I think tatakan na natin ng laos. Or, panis na. Yan. Panis na siya. Ayan. So, pinasa na natin. Sinabi ko na dito is never na pong gagamit ng case close dahil panis na po siya. Okay, so let's move on na tayo with our last story for tonight. Okay. Asan na? Laos na nga agad yung sa top. Hindi na mga, ewan ko. Sino ba kasi posa dyan, guys? Yung every woman in the world din. Sige, mag-revise naman tayo. Marami pa yan. Marami na nga tayong na-expired na hatol. Like, Storbo Time. Ano pa ba? Batang Gina. Diba? At least, wala na yung mga Batang Gina. No? So, ano pa ba? Ano pa mga na-expired? New per base. Bagansya mode. Oo nga no, wala na yung bagansya mode. Braces. Ano yun eh, tawag ito. Ending fairy ba yun? Fairy ending. Ending fairy lang yun. TNT time pwede pa. Euphoria time. Tapos meron pa. Ano pa ba yung yung Lava Walk, Pokla Filipina ata yun. Yung Pokla wala na din. Ang dami na rin talagang naubos. Red carpet striker pa meron. Yes. Gimme. Anong milkshake? Jayetana tayo. Sus, natawag ka lang si Storbo Time eh. Wala na talaga, yung ganun na talaga. Yung antag to, Brazilian wax. Ano ba yung ganyan? Brazilian dance. Ice cream girl. Yeah, wala din. Yung Lion panis na. Wala na, never. 1 year na ako dito, wala talaga. Ama Gold Laos na. Inubos nyo na, te. Okay, maglalas na tayong story. Last story na. Patiin na ako. Please. Sabi, laos na lahat, ma'am. Ba't yung host di napapanis? I-cake din to eh. Yung Sofian ko wala na din. Thank you so much sa mga nagpapa-OA time. Marami pa tayong aabangan. Siyempre wala pa. Grabe kayo. Okay, so ang tagal naman ng magpapahinga na talaga ako. Ang sakit ng ulo ko bigla.
Ayun, Two-Face. Yes! Oh. Huwag mo akong videoan. Huwag mo akong videoan! Ano ba yun, guys? Oh. Anong healing galing? Wala spelling mo, te. Natatayin na. Nakababuin na naman ako. Ayaw niyo talaga mag-mosent, no? Bakit, guys? Ang dapat niyo naman, guys. Mag-upload ako bukas ng Notify. Sus, daming rason ba? Ba't na short ng vid mo sa YT? 30 minutes naman yun, oh. Mag-upload ako. Bukas, mag-upload ako. Hi! Okay, so I think we're done for tonight. 11:41 na pala. At hindi pa ako naliligo. So ito na, mag-aamagold na ako. Nahilo ako bigla. Sakit ang ulo ko. So, DJ Mondo. At naliligo lang ako. Hoy, hindi ko pina 1 million yan, ha? Grabe ugali nyo, te. Yun na naman. Pero immature pa ako dun. I was a gold, ha, boy na, ha, boy na. Bye, bye, good night, bye. Di ba ako naliligo, guys? Paano ba maligo? The question is, the answer is send mo sa GC ng lactobacillus. Send mo sa GC ng Yakult yan, te. Ano? Malibugbog. Grabe ugali mo, te. Sige na, umalis na kayo. Ganun naman kayo. Anyway, thank you so much sa ating mga nagpapa-OA time. So, may nag-OA time si BJ. Ayan, BJ Pagalingan. Si Clark, Coco Jen, Sammy, Nim, Kel, Cass. Ayan, CRD 46. Call me Justin 42 lang. Measure Nuni 40. Fern, Sej, RK, Ados, Papi Coops. Pauling, Hermine, J, Annie, Binobrontat ng Jamalasan, Kevin, Rennie, Longing, John, Pfeiffer, Firefly, Tapioca, Earl, this is for DB, Rice, JR, Riles, Apollon, M, Pau Pau, Nicole Ann, and Rabs, Prince, Jace, Eke, Madam Tiramisu. Madam Tiramisu. At ang pinakahuli is si Aries, 17. Ayan yung mga mukha ko naman, yung profile picture, Zarya. Okay, sino pa? May Borta dito. Si Pan Tomp. Si Miguel na pala si Ta. Si Liu. Parang epic siya, guys. Ayun, kundi ba? Kundi na naman. Wala na, te. Tapos na, te. Diyos ko, ba't di pa umalis? Susunod taga, okay, tinan natin yung mga amok nila. So, sinan nila dito sa comment section. Okay, sa comment section nila sinan dito, no? So, ayan. Krondit na naman. Ayaw lang magbasa ng Mosent, eh. Ang boe naman. Ano ang boe?
Mag-umingle ka nga, ma. Baka hindi na ako makabalik sa dagok time, te. Diba ano doon, ma-vanity kasi agad yun eh. Baka, ang dami nga nawawalan na ng mga NikTok satellite eh. Si Ate Rhea, muntik na kaya ma-elbow yung NikTok satellite. Talagang masisend ko sa GC ng ano yun eh, ng telecommunication eh. Kasi nga, grabe talaga, bisa nila mag-block, mag-suspend, diba? So, kasi may Nitty Pirate bigla eh. Buti sana kung nalalabas yung Nitty Pirate to the screen. Hindi naman eh. Kaya wag na lang. So let's move on. Diba, bilang na lang may Nitty Pirate na dumudungaw, bilang na lang magbi-building rapport ka, ang i-building rapport mo doon, yung Nitty Pirate. So, pwede naman. So, pwede naman. Okay, so, ang sabi, wait lang. Ay, nawala. Kunwari pa, gusto din naman. Sobrang malasa si Ba. Nilagpas ako na kasi. Wow. Bisa mo na, te. Bye, mga I love you ko. Good night. Thank you so much for today's live. Thank you for joining sa ating live ngayon. And yeah, good night. So see you tomorrow. And last na pala tomorrow, no? Thursday. So, let's see. Sana talaga magsend na kayo, share your dog to at gmail.com. So, see you tomorrow, mga I love you ko. Good night! Matutulog na kayo, di ba? Kasi may pasok kayo, di ba? Sabihin nyo na naman, ako na naman dahilan nyo na pag-absinera kayo. Huwag nyo ko guys tularan. Ako lang yung absinera ng... Ako lang content creator na absinera. Inaako na talaga eh. IG ni Miggy, hindi na siya nag-reply. Binalak niya na ako, te. Binalak na nga. Hindi ko kayo maintindihan. Si Lucky si Gadgets, so, sana mabigyan niyo ako ng gadgets, no? So, ayun. So, gusto mo talaga mag-2 minutes? Hindi na, te. Bye! Good night! I love you all. Pumasok kayo bukas, ha. Araw kayo mabuti. Bye!